Hi guys! Tara samahan nyo kaming dayuhin itong may napaka-unique na klase ng palabok. Hindi lang basta masarap, sobrang mura, talagang pinipilahan kahit madaling araw pa. At sa loob nga lang ng 5 oras, nakaka-sold out sila ng 700 pieces. Ito ang Lingling Special Palabok or Luglog na located sa may Barangay Biwas, Tansa, Cavite. At ito na nga, napadayo kami dahil sobrang na-curious ako sa klase ng palabok na meron sila. Kasi mula nga nung makarating kami ng 6 ng umaga, hindi na natapos yung pila sa kanila. Meron silang 3 klase ng palabok, manipis, makapal, at yung toge. At dahil sobrang hilig ko nga sa palabok, kaya ito hindi ko pinalagpas, dinayo talaga namin. At yung mga sahog nila, tampalin or chicharong taba, tinapa, chicharon at fish cracker. Isang taba, no, lang po ilalagay. So, isang paya. Ito ang taba doon. At ako, wala lang taba. Basta lalagyan ko lang ito. Ito paya. Tangkay. Sige, dalawang taba isang paya. Super excited na nga ako matry to, kaya ano pang hinahantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! Guys, nandito tayo ngayon sa may Tansa, Cavite, Barangay Biwas, para tikman itong grabe sa lakas na pansit palabok. Imagine guys, sa isang araw, nakaka 600 to 700 pieces sila ng ginato. From 3 ng madaling araw hanggang 8 ng umaga lang sila. Ang lupit. Very unique din kasi, nakadahon ng saging pa. Ito pa malupit, 30 pesos lang ang isang ginato guys. Hindi lang yun. May 3 klase pa sila ng palabok dito. Isang manipis, isang makapal, at isang toge ang gamit nila pang noodles. Kaya excited na ako matry. Ang cute naman. Ang cute kakain dito sa may dahon ng saging. Ayan. At ang maganda dito guys, hindi pa nila tinipid. Ang daming sahog. Yan, oh. Ang sarap. Para sa 30 pesos, napakalasa. Ang kakaibang ginawa nila dito, may hinahalo silang fish cracker. Ang sarap. Sulit na to ha. Sulit ang dayo. Galing pa tayong Quezon City. Sulit sa dayo kasi ang daming sahog, ang lasa. Unique pa yung matatry mo. Hindi mo basta-basta makikita to sa Manila eh, di ba? Sulit yung gising ng napakaaga. Ang aga namin umalis ng bahay, wala pang alas 5 ng madaling araw. Sakto din ang dating namin dito. Kasi pagdating namin dito ng alas 6, ang haba ng pila. Hanggang ngayon, non-stop yung mga bumibili. Ang dami pa rin. Paano nyo po naisipan to? Kasi napaka-unique po ng palabok nyo. Kasi po dito po sa Tansa, talagang sikat na almusal ng mga taga-Tansa. Paborito, palabok. Pero po yung nilagay po sa dahon ng saging, kayo po nakaisip o meron ng Hindi ibang po, gumagawa? kasi po nung panahon nga po, nung araw, wala pa po mga plastic, styro. Tradisyon na po yan talaga, yan ang pinaglalagyan na ano. Ah, okay. Opo. Tapos po yung sa toge po, na gamit yung noodles sa palabok. Tawag po dyan ay pansit istasyon. Basta sa Tansa po, kilala po siya. Ayun daw po ang sabi ng matatanda. Kaya po tinawag po na pansit istasyon yan, sabi ng matatanda. Nung araw po kasi dito, meron pong tren, tramo. Diyan daw po ibinebenta ng mga matatanda. Kaya tinawag na istasyon. Istasyon ng tren. Istasyon? Ah, okay. Makakaubos po kami ng 7 daang yung nasa dahon. 700 pieces. Opo, na iba pa dahon. po yung nakain sa madaling araw. Ay, iba pa yung kumakain Iba pa yung na kumakain with nagda-dine-in. dine-in po. Kahit standing, okay naman sa mga kabataan. Lahat po talaga sila napunta po dito. Nakakatuwa naman. Gano'ng kadami yung pinakamahina nyo naman sa isang araw? 500, 500? 600 pieces. Ah, marami pa rin pala. Naulan po yun. Naulan pa yun ha, 500 Naulan pa to yun, 600 pieces. Nakabutin kami ng 9. Pero pagkaganto po wala. Saglit lang po yan. Katulad nyo, mauubos na. Anong oras pa Sabi lang? po, alas 3 pa lang ng madaling araw, may kumakain na. Pila na po. Ah, pila na. Naghihintay po. 2:30 pa lang po. May naghihintay na dito. Wow. Mga kalublog ng Linglings, pasensya na po sa mga umorder online. Nagte-text, hindi po namin kayang sagutin. Pumunta na lang po kayo. Pasensya na po talaga. Hindi po namin expect na ganitong katindi po yung mga taong pupunta. Pasensya na po. Maraming salamat po. So ito namang itatry natin ngayon, ito yung mataba na noodles. Ganun pa rin, 30 pesos lang guys. Tingnan nyo naman kung gaano kadaming sahog nilalagay nila. Puno yan ha, hanggang dito sa pinakailalim niya. At mainit-init, kaya dahan-dahan lang kasi nakakapaso talaga. Pero yun ang masarap kainin habang mainit. Yan, yung noodles na gamit. Makapal-kapal. Sa lasa, same pa rin. Parehas masarap.
Iba lang yung texture na nabibigay ng mataba, tsaka manipis na noodles. Sarap, oh, tingnan nyo naman. No wonder kaya non-stop yung mga tao sa kanila kasi sobrang solid na agahan. Perfect sa lahat, perfect sa bata, sa matanda. Sure, masasarapan. At busog ka pa. Hindi tinipid para sa 30 pesos lang. Legit. Masarap. Ako, pagdating sa palabok, ang pinaka gusto ko na noodles na ginagamit, yung makapal. Si Carter naman manipis. Kayo, team makapal or team manipis kayo? Comment down below lang. Yan, isang solid na naman na bite. Ito yung literal na pag niregaluhan ka na bulaklak, mabubusog ka. At worth it na bulaklak. Hindi mo itatapon. Tatapon mo sa tiyan mo. Hindi sa basurahan. So, itong titikman natin guys, ito na yung toge nila. Dito ako pinaka-excited kasi never pa ako nakatry ng palabok na gamit ang toge. Very unique. Dito lang sa kanila. Ayan, toge. Ayan. Bubuhat niya. Okay din siya. Walang pinagbago sa lasa. Same pa rin. Kung masarap yung kaninang palabok, masarap pa rin. Ang texture lang yung nag-iba. So, itong toge, medyo may pag kinagat mo, alam yung medyo crunchy. So, kung medyo gusto mo ng ibang twist, gusto mo makatry ng bagong klaseng palabok, go for this. Same pa rin lasa, texture lang yung nag-iba. Ito pa yung pinaka nakakuha ng attention ko, guys. Eh. Dahil dahon ng saging yung gamit nila. O, diba? Eco-friendly pa. Wow, ang laki. Same pa rin lasa naman, di ba? Wala naman pinagkaiba. Nagustuhan ko to. Ito gusto ko. Something new. Tsaka extra nutrients. Ah, tama. Kesa sa noodles lang, no? Noodles lang nutrients. At least gulay pa yung gamit. Then ito naman yung kesong puti nila na 100 pieces yung nire-ready nila everyday. Napasarap ka terno nitong tinapay. Ito pa yung isang itatry natin sa kanila. Meron din silang kesong puti. So itong tinapay nila na gagamitin natin 15 pesos. Tapos yung kesong puti nila, yung isang ganito 25 pesos. Sa kesong puti daw nila nakaka 100 pieces sila. Minsan sobra pa nga daw. Ayan. Top. Kesong puti na kesong puti. May alat, pero creamy. Sarap siya. Masarap na agahan. Bagay to sa pandesal na mainit. Kung mainit lang to, perfect na. Pero masarap na rin siya dito sa tinapay na to. Bagong gawa. Everyday. Sarap. Kaya non-stop yung mga bumibili sa kanila. Kasi mga pang-solid na mga tinitinda nila. Yung naman napadayo pa tayo, di ba? Sarap.